1 verse 21. Job 1 verse 21, ingon niyang pulong, ningon siya na tao ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mo'y naghatag ug siya usab ang nagbawi, dalaygon ang iyang ngalan. Ningon siya na tao ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mo'y naghatag ug siya usab ang nagbawi, dalaygon ang iyang ngalan. Dalaygon ang pulong sa Ginoo nga igsoon. Akong gitaygulan, when everything is gone, God is still God. Si Job ang nagsulti ni ini nga verse mga igsoon. And kung ato ning tan-awon sa tibuok chapter and book and verses sa tibuok Bible, usa ni sa pinakaisog kaayo nga verse nga atong mabasa mga igsoon. Usa ni sa pinakaisog nga statement sa usa ka tawo sa Bible may igsoon. Ingon siya, na tao ko nga hubo o mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ikaw, kita ka makaingon ka tadani karon may igsoon. Taliwala sa nagkalain-lain circumstansya sa itong kinabuhi. Sama ni Job, may sugon kata nga makaingon ni ini sa atubangan sa Ginoo. Amen. Makaingon tanong nga grabe gyud si Job. Maka-proud ug makaingon gyud ka nga usa siya sa pinaka-example gyud sa pagkamasaligon ug matinuong nga tawo sa mga nilabay nga kapanahonan ni Soon. The book of Job is considered one of the oldest book in the Bible, and it addresses one humanity or humanity's deepest question ni Soon nga nganong mag-antos man ang matarong. Morning book nga gi-question, gi-controversy nga ngano man nga niabot sa kinabuhi ni Job nga nag-antos siya may suon. Job was not suffering because he had sin. Si Job wala nag-antos tungod kay nakasala siya. In fact, God Himself testified concerning Job. Ngayon siya, there is none like him in the earth. Wala si Job nag-antos tungod kay nakasala siya. Ngani ang Dios nag-testify nga sa tibuok kalibutan walay sama ni Job. A perfect and upright man. Ngon sa verse 8 sa Job 1. Siya ang matarong nga tao ug wala gyud makasala ug nagkinabuhi gyud nga matarong. Sa kung kinabuhi nagsun even nagduhan na ta sa maayo, bisan nagtuman na ta sa Ginoo. It doesn't mean nga atong mga pag-antos tungod na sa atong sala igsoon. Hello? It doesn't mean nga naa ka na nga pagsulay bisan nangalagad na ka sa Ginoo, gitugot na sa Dios tungod kay nakasala ka, tungod kay gipaantos ka niya igsoon. But sometimes gi-allow na ni Lord ang circumstances sa imong kinabuhi because kumbinsido siya nga kaya na nimo. Amen. Na walay pagsulay na i-allow si Lord sa itong kinabuhi na dili na muagi sa iyang pagpupuri. Job lost everything in a single day. Sa usa ka adlaw, nawala ang tanan kang Job. Kita siguro ang mga pagsulay sa itong kinabuhi, nanay, karon ang putlan sa kuryente, ugma, tubig, ugma, giumbargo ang kuan, ugma, gilibag, ugma, gitamay. But Job, in one day, nawala sa iyang kabtangan. Sa isa ka adlaw, nawala sa iyang mga servants. Sa isa ka adlaw, nawala sa iyang tanang mga buhi, livestock. May tag-livestock, katong ng mga baboy, katong mga buhi ba nga pwede mabaligya. Wala labot ang unggoy, kung may unggoy niya, wala labot. Kato lang ang iyang mga mabaligya lang niya, mga manok, mga baka, mga kanting, mga baboy. And sa usa ka adlaw, nawala sa iyang reputasyon. Na sayang lang nagbinatarong ka, pero nag-antos ka buka. Musay na naon sa tao. Kristohanon balo-balo, lisod man nagigapong kinabuhi. In one day, nawala sa iyang napulog ka anak, my soul. Kita, wala pa nawala sa itong mga anak. Grabe na ang atong mga pagreklamo sa Ginoo. In one day, nawala
livestock, reputation, ug iyang napulo ka anak igsoon. Yet, in the midst of unimaginable pain, pag di niya ma-imagine nga kasakit, unimaginable nga kasakit, ano bitong sakit nga, di na gid mo sus, di na nimo makaya. Job utter one of the greatest statement of faith recorded in scripture, katong giingon niya igsoon. I am naked, came out of my mother's womb, and naked shall I return. Diya sa Ginoo. Taniwala sa tanang pag-antos niya. And kini siya nga verse na igsuon, grabe gid ang gibuhat sa ako sa tibok semana. Kasayod gid ng mga uban sakop sa mga kaubanan sa balay na grabe gid ang kalisod, ang mga bayronon, ang mga panginahanglan, ang mga pag-antos. Pero na-bless kay ko igsuon, encourage ko sa kinabuhi ni Job nga Ginoo. Si Job gani, nawala sa iya tanan, wala pa nawala sa to tanan, patay piso niya. Kisay wala na gid diha sa bulsa. Ingon siya dili, all is well. Wala na sa iya. Nawala sa iya mga alagad niya, iyang mga binuhi. O napay kisa ba? At least na isa ka baboy pa ninyo diyang tingali. Iyang tungog. Kita bisag tungod dinana, napagyapon sa tay tungog, di ba? Iyang mga anak nawala pero still giday gyapon niya ang Ginoo. Gipasalamatan gyapon niya ang Ginoo. Gituboy gyapon niya ang Ginoo igsoon. Ingon siya, blessed be the name of the Lord. Pero kita usahay pag wa na kay ibayad sa kuryente. Moingon na dayon, kakapoy na ni Lord na kinabuhi. Sa puto na dayon, di na dayon ganahan magday, di na dayon ganahan magampo, di na dayon ganahan magsimba. Hello? Di na dayon ganahan mag-appeal sa devotional. Di na dayon ganahan magbasa sa pulong sa Ginoo. This verse reveals the heart of a mature believer whose faith is anchored in God rather than in God's blessing. Kini siya nga story sa kinabuhi ni Job igsoon, nagpadayag sa matag usa nga nato sa usa ka tinuod o mature nga Kristohanon nga ang iyahang kalipay pagtuo wala nakaangkla sa mga butang anahan niya. Apa naa diha sa Ginoo. Ang iyang kalipay kadasig wala nakaangkla sa mga butang anahan niya. Panaa sa buhi nga Dios na igsoon. Kung atong tan-awon ug tagtaron pag maayo ang background ni Job, number 1 maigsoon makita nato, Job was a blessed man. Job was one of the wealthiest men in the East. Siya ang pinakadato, gipanalanginan, gibless pag-ayo nga tao sa East. Na siya city ka anak nga lalaki, tulo ka anak nga babayi, napulo tanan. Thousands of animals. Salinan ka. Thousands of animals. Kita wag kita sa kiring na to. And many servants. Oh, napagit si servants aside sa mga anak ngayong masugo. Napagit siya mga servants. More importantly, he was spiritually rich pagit mga igsoon. Dato na siya. Financially, tanan, materially. Dato pagit siya sa iyang relasyon niya sa Ginoo. No. The Hebrew word of perfect is tam, meaning blameless, mature, and complete. Ingon anak, ang status sa kinabuhi ni Job. Yet, gitahin gyapon niyang Ginoo. Kita, gamay ra gani kay naa to. Reklamo pa ta diya sa Ginoo. Si Job naa sa iya tanan. Kadato, kaanyang tanan, mga anak, gwapa kayo. Mga gwapo-gwapa kay mga anak kaliwatan. Blameless. Buutan pagkiki si Job. Diba, wala ki rason nga makaingon kang alun angay siya magkantos. Kita makaingon tayag angay ra nato kay sahay salbahis man sa. Hello. Pero si Job, ingon sa Bible, blameless. Siguro, tanan niya buhaton, bantayan gid niya nga di siya makasala sa Ginoo. Pero kita usahay sa tago. Siyat-siyat ginagmay, bakak-bakak ginagmay, limbong-limbong ginagmay.
Di ba? Deserve lang na nato nga paantuson ta. Pero si Job, pwede siya magreklamo sa Ginoo. Pwede siya na siya rason na nagminatarong magagta ko, Lord. Pero nga nung nahitabo manin ako, kita makaingon pa ta nga ang Ginoo mingon nato nga sa baliya. Ayan rason na mo. Pero dili man nga natong Ginoo, di ba? Kung kita'y pabalansihon sa itong kaugalingon sa matagaglaw, makaingon kita mao ra nato. Kailangan kita'y daghan rason para makantos ta. I am not judging you, my soul. Pero sa akong kaugalingon, makaingon ko nga, angay rakit sa nanay mo. Pero si Job, he has a reason in soon para umurit nga mo sa Ginoo. Yet, kung sa iyong gibuhat, siya ang naka-record sa pinaka-strongest statement sa Bible na ingon, hubog ko sa akong pagkatao mo, balik ko sa Diyos na hubog, ganaygon ang ngalan sa Ginoo. Bisan tuod, sakit para sa iyang mga isuon. All relationship with God was genuine. Tinuod yun ang relasyon niya sa Ginoo, ni Job sa Ginoo. Ikaduha nga buntang isun nga to makita ani nga story is a spiritual battle was happening behind the scene. Grabe yun. Makaingon na pagkikaw nga si Job, nagpabilin kin siyang faithful sa Ginoo, bisag nawala na sa iya tanan. Ikaduha nga buntang igsuon, wa pagit siya nakahibalo kung unsa ay ang nahitabo behind sa iyang pagsulay sa kinabuhi. Wala siya nakabalo. Job did not know that Satan had appeared before God. Wa pagit siya nakahibalo nga gin-challenge di ay sayawa ang Ginoo nga sulayan si Job. Kay kung nakabalo lang si Job, samot gid siya magpagarbo nga, sige Lord. Wala siya kabalo. Wala gid siya nasayon nga naa di ay kasabutan ang yawa ug ang Ginoo nga sulayan siya. He basically said, Job serves you because you bless him. Kung nangyawa, nangalagad raman na siya nimo, kay imo man siyang gipanananginan. Kinsa ba di mga lagad nimo nga naata ng thousands of livestock, 10 kabuk gwapo-gwapa nga anak, sapian sa tibuok is, mga lagad gina siya sa imo. Wala kabalo si Job nga gilibak siya sa yawa. Wala kabalo ang yawa nga gilibak. Wala kabalo karon nagdilibak-libak day kasyawa at ubangan sa Ginoo. Ingon siya kana si Ayan, istingin na. Ginanang Ginoo. Istingin na, kuhaan na sa yatanan. Di ba, dili na lang mo simba. Pero nagsimba si Ayan. Hello! Ingon ang yawa, gilibak niya si Job. Job serves you because you bless him. Giakusahan niya si Job. Ingon siya, ang tanga gali na tanan nga naa ni Job, undang na siya simba nila. Wala ka palo si Job nga gilibak siya sa yawa. Kanang pagsulay nga mong gatubang karon, wala ka kabalo nga gilibak-libak ka na sa yawa sa Ginoo. Tagaay gani nagsakit. Tagay gani nagproblema si Kuan. Ato dili na ng mga lagad nimo reklamo na na. O pasalamat ta kay aware ta karon kay ngon ana day gibuhat sa yawa kakom. Hello. Remove the blessings and Job will stop worshiping you. The entire book revolves around this question. Is God worthy of worship apart from His blessing? Ingon diri. Ang ngayon bagyapon ng Ginoo simpahon kung wala na'y panalangin ng iyang ihapad ka nato. Kana nga pangutanan, ipangutanan nato sa tong kaugalingon. Angay bagyapon natong alagaran ng Ginoo bisag wa na'y maayo nga nahitabo sa tong kinabuhi. Hello. Number 1, igsuon, reality of human clarity, igsuon. Naked came I out of my mother's womb. Ngun si statement ni Job. And we enter this world with nothing. Ngun siya, walay naan ako. Kinsa ba'y naggawas ang kalibutan, nagdala-dalag gold sa iyang kuwan. Inunlan. Nagdala-dala o millions diya sa iyang tiyan. Wala. But no one enters life with possession. Hinumdumi may suon. Mawala manaan nato.
Kung sa may naan nato nga mawa sa ato karon, remember nga wa man gid sad tayo gidaladala sa atong paggawas ani nga kalibutan. Hello. And no one enters life with possession. We bring no money, property, titles, and achievements. Hello. Walay ato. Ang Senado karon nagkaguliyang tungod kay mahadlok nga mawad-an sa kaom, sa otoridad, sa title, sa baanti may suod, makipatay, manlimbong, manikas, kung kay dili sila gusto nga mawala kung unsa ang ilang giilang nga baanti sa ilang kinabuhi. But nining kabuntawon may suod sama ni Job. Let us be reminded, mawa man na sa atong tanan, we have no bisag gamay na lang na rason para tamayon, talikdan, biyaan ang atong buhay na Diyos. Because nigawas na ni kalibutan nga walay gidala, nga bisag gamay nga bahan di nagsuon. In Ecclesiastes 5 verse 15, nagingon, as he came forth to his mother's womb, naked shall he return. Ecclesiastes 5:15. Nigawas ta ni kalibutan nga walay gidala, mubalik ta sa Dios nga wala usab kitay pagkadad-on ni so hindi nato angay kawilihan ang mga butang nga naa nato karon kay ingon ang Dios importante ang kinabuhi kaysa sa mga baanti. Mubiya kita ning kalibutan nga walay dala sama nga sa atong pagkahimugso wala kitay dala, wala gayud kitay madala sa tanan tang hinabuan. Anong ato man ang pakamantiyan, di man na nato madala. Yung pas mga tigulang, di man na nato madala, inig kamatay. Amen. Many people define themselves by career, positions, and social status, but Job reminds us our identity is not in what we own, but whose we are, mga hisuon. Ang atong kinabuhi, wala siya ma-define sa kung unsay naa nato, but sa kung kinsa ang naa nato, mauna atong buhay na Diyos mga hisuon. Ang kamatayon ni Kristo sa cross, maunay nagdala natong bahandi, titulo, posisyon sa atong mga kinabuhi, hisuon. Our identity is not in what we own, but in whose we are, mga hisuon. Ikaduha, everything we possess is temporary. Remind yourself nga temporary rang tanan nato. The world teaches ownership. Ang kalibutan magtudlo nato nga aton ni. Daghan kay karon may sa mga igsuon, magpatay tungod lang sa yuta. Magpatay tungod lang sa usa ka buok bangko nga gibilin sa ginikanan. Usa ka buok haligi nga gibilin sa mga apuhan. Makipatay igsuon kay sa pag-ila nga ilaha ang mga butang. But the Bible teaches us stewardship, mga iso. Pagkapiniyalan. We are managers, not owners. Hello! Piniyalan lang ta, di na to angay unungan, sa inaan nato. Kay piyal rana sa Dios sa matagos sa kanato. Gani, Psalms 21 nag-ingon, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang kalibutan, ang tanan nga naa niini, iya sa Dios. Everything belongs to God. Imong anak, imong bana, imong asawa, imong balay, tanan nga naa nimo, iya na sa Dios. Amen. Munang number 1 nga itong matunan sa kinabuhi ni Job, iyang i-acknowledge ng tanan nga naa niya iya sa Dios. And that's the reason na nung nakaingon siya taliwala sa iyang kalisdanan sa kinabuhi, hubog ko nga naggawas ng kalibutan na, hubalik ko nga hubog iya sa Dios. Makaingon dito nga, Lord, bahala Lord, mawala sa ako akong panglawas kay imo man ni, mawala sa ako akong bahandi kay imo man ni, mawala sa ako ang bisagun sa nganan ako kay imo man ni. Dili ta makareklamo sa atong buhi nga Dios nga igsoon. Ikaduha, the sovereignty of God. Atong matunan diri. Makita na to ay nga story. The Lord gave and the Lord had taken away. This is perhaps one of the strongest declaration of divine sovereignty in Scripture. May suningon si Job, the Lord gave
the Lord gave. Hope recognize God as the source ng suod. Hope did not credit luck, hard work alone, and iyahang mga bahandi. Wala na niya giangkon ng iyaha. Wala siya nag-ingon nga, sayang kitong nangawala sa ako tanan, Lord. Gihaguan ako to tanan. Pagkahuman, nawala raday sa ako tanan. Nagbabutbut siya sa Ginoo. Wala na gihimo ni Hope mga igsoon. Nabisan pa sa tanan. He recognized God as the giver. Amen. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from God, from above. So everything good ultimately comes from God na igsoon. Ilan yung sovereignty sa Ginoo na siya ang tag-iya sa tanan. Ikaduha, Job recognized God's authority. Giilan niya ang otoridad sa Dios. Unsay buhaton sa Ginoo sa kinabuhi, wa siya'y mahimo kay kabubuton man sa Ginoo. Kung gitugod sa Dios nga mawad-an ka ni anang kabutang, gitugod sa Dios nga mag-aki ka anang kalisod, acknowledge God's authority sa imong kinabuhi. Kay sovereign man ang atong buhi nga Dios. Job recognized authority. The Lord had taken away. Ingon siya, God, Job did not understand everything. Wala siya kasabot. Kaya wala gud siya kabalo sa mga sabot-sabot sa yawa o sa Ginoo. He did not know about Satan's involvement. Wala siya kabalo nga na-testing at abot sa kinabuhi. Kita karon nakabalo na ta ang mga kalisod pagsulay na. Hello. But si Job kaniya to siya kabalo nga testing nito sa kinabuhi. The Hebrew mindset understood nothing occurs outside God's sovereign permission, my son. Ngun pa, walay bisan unsang mahitabo sa itong kinabuhi nga wa na miagi sa sovereignty ug kabubuton sa Ginoo. Kung kanang imong problema karon, imong giatubang nag-uul ka, kung makaya ba na nimo dili migsoon, remind yourself nga sa kinabuhi nimo walay pagsulay nga niagi niya nga wa miagi sa kamot sa Ginoo mga igsoon. Kontrolado na sa Ginoo. Unsay gingon niya sa yawa? Wa sa iya tanan. Ay lang pagpatya. Hindi nilang na niya gisulti kang Hope igsoon, gisulti po na niya sa ato karon. Wa tanan kang jungjung. Wa sa iya yang manglawas. Wa sa iya tanan nga naang ako gihatag niya. Ay lang siya patya. Remind yourself igsoon. Whatever trials na mabot sa imong kinabuhi, dili ka para patyon sa Ginoo, kundi para testingan ang imong pagtuo. Amen. Dili din na i-allow ni Lord sa imong nga pagsulay nga wala miagi sa iya tanan nga pagsulay, tentasyon. Di na pwede nga Ginoo mo tan-aw lang nga gibubuutan na kasayawa biya karaw-karaw. Muagi gina siya sa imo. No. Sa iya. Oops, unsay mong gibuhat na ni Jungjong? Yawa, unsay mong gibuhat niya? Gikuha na ko iyang panglawas. Muagi pa ka sa akin kamot. Muna yung gibuhat kang Hope, so mupog na ang iyang gibuhat sa ating kinabuhi kamot. Unsay mong gibuhat sa nasod sa Pilipinas? Muagi kayawa sa akong kamot. Hello! God is in control. In every circumstances sa itong kinabuhi, He is sovereign. Iyan ang gitumala na igsoon. Abi na ito nga gipasagdan na ta sa Diyos. Abi na ito nga gipaantos na ta sa Diyos. God is in control. Ingon siya sa iyang pulong, di ba? Walay pagsulay nga akong itukot nga dili ninyo makaya, kay akong grasya igo diya kaninyo. Amen. And God is not liar nga kung istorya na nag-igsuon na dili niya pagkatumanon. Kung na'y pagsulay sa imong kinabuhi karon, susihon nato atong kaugalingon. And that as proved to the enemy, i-prove nato sa yawa nga sakto ang Ginoo nga iyan ang gitugot nga pagsulay sa atong kinabuhi kay dapit ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Nothing occurs outside God's sovereign permission. Makita na ito na sa live ni Hope. Munang di ta makaingon nga, kani nga problema nga niabot sa kong kinabuhi, wa, yun ang Ginoo dani. Nakakita siya.
Nakabalo siya, mo na imong bayronon, mo na imong sakit, mo na imong problema, mauna imong tentasyon. Nakita na niya, gikontrolar na niya, igsuon, gidumala na niya. Kay truth, God may not be direct cause of every suffering, but nothing enters the believer's life without passing through His sovereign hands. Amen. Ingon diri dili man ang tanang daot nga panginabog sa pangkinabuhi gikan sa Ginoo, pero walay bisan unsang moabot nga kalisdanan sa pangkinabuhi nga dili moagi sa kamot sa atong Ginoo. Amen. Pagkalami palandungon na dapat pagkidayta may mong confident nga naani nga pagsulay sa atong kinabuhi kay ang Ginoo nagkontrol niini nga iso. Amen. Na-bless kayo na nakahatag ini sa akong kalipay, kalig-on, samtang nga malantong ko na rin na kayo hindi ko nga kayahay sa kinabuhi ni Kristohan. Dili man yun kisaad sa Ginoo nga kayahay atong kinabuhi pag-antos ganyan yung giingon. Espada, higpit nga kinabuhi, puno sa mga pag-antos because katong image sa iyang kamatayon sa cross is mao tong image sa atong kinabuhi karon. Na every day we have to take up our cross. You know? Ingon ana atong kinabuhi. Patod sa gibuhat ni Om. We trust even without explanations. Sino nagsalig, bisag wa siya kabalo, unsay gipamuhang sa Ginoo, sayawa sa iyang kinabuhi. Many people asked, why did this happen to me? Kinsay nakaingon na gana, ganang naitabo man din ako, Lord. Nga nagtuo man ko nimo, nga anak naman ko nimo, nga lagad mo ko nimo. Why me? Kasi kingon ba na, ganang ako? And why now? Ganang karon pa man? Why did this happen to me? Why me? And why now? Ganang karon pa man? Ganang naitabo man din ako? Job teaches us, faith is not having all the answers. Ang pagtuo is dili ang pagbaton sa tanang tubag sa Ginoo mention. But faith is trusting God when answers are absent. So, amen. Faith gani. Wala nimo nakita pero nagsalig gihapon ka sa Dios. Hello. Whatever circumstances imong kinabuhi karon, ayaw na paghulat nga mag-explain pa ang Ginoo sa imo. Ayaw na paghulat nga explainan pa ka sa Ginoo nga gitugot na ko na kay nakasala magud ka, gidisiplina ta ka, gitugot na ko na kay aron magundang ka sa bisyo, gitugot na ko na nimo nang aron magmatngon ka, mangalagad ka nako, tahuron ko nimo. Don't wait nga Ginoo mag-explain pa sa imo. Trust Him. Kung unsa man ang iyang gitugot sa imong kinabuhi. Bisag wala ka nakasabot. Si Hud nakasabot ba niya? Nakabalo ba niya siya behind sa mga inahang kasabutan sa yawa? Wala. But still, luyo sa tanan, nagsalig gihapon siya sa Ginoo. The highest form of worship, ikatulo mga igsoon, atumatunan ani nga history igsoon is the highest form of worship. Ingon siya, blessed be the name of the Lord. Kinsay taniwala sa kawadon makaingon pag dalaygon ka Ginoo. Dili yun. Saan pag natas ko, sa naman ni Lord. Pero siya, nawa na siya tanan-tanan. Imagine siya nawa sa iya. Labaw pas nawa ni Marcos. Diba? Thousands sa pinuhi, iyang siya pinakadato, siya gid ang nawalan sa kadungganan. Patun sa iyang giingon, blessed be the name of the Lord. Gidayon ka po ningalan sa Ginoo. Maigsoon, this statement is extraordinary. Muning gusto makita sa Dios sa matag usa kanato. Nabisan pa man sa kawadon sa mga unanswered prayers sa atong kinabuhi. Kalisod balatian, makaingon kay punta, dalaygon ka nga Dios sa walang katapusan. Hubog mi nga niabot ning kalibutan na. Hubog po mi nga mobalik diya kanimo. Hubog it means wa kitay dadon. Bisan pag nag-eskwela kag 4 years para mabatunan nimo nga mga
butang, posisyon, panlay, unsa pa na diha tanan. Mubalik dito sa Ginoo nga wa tay tad-on mga igsoon. Amen. Blessed be the name of the Lord. This statement is extraordinary. Most people bless God when promoted. Kung makapasar, kung makatrabaho, kung maulian, kung prosper, kung makaginansya, ay, salamat Lord. Lami kayo ang pagdahay. Pero pag wa gani, pastilan, kulis maot ang dagway. Kung wa gani mga mahimutang, yun makalitok ang pagdahay sa Ginoo. Worship based on God's character, my son. Job worship was not dependent on circumstances. Ang iyang pagdaig sa Dios wala nakaangkla sa iyang kahimtang sa kinabuhi. Nga ayaran niya dahigon ang Ginoo kung mabalik na sa iya tanan. But bisan pa nga nawala sa iya tanan, he worship God taliwala sa iyang mga kalistanan sa kinabuhi. So his worship was based on who God is. Amen. Ingunana ang tatanong nga, dili magbase sa itong kahimtang ang atong pagsimba sa Dios. Musimba ko karon kay napaldo ko gahapon. Simba ko karon kay bag-o ang akong kuwan. Simba ko karon kay naulian ko. Simba ko karon kay bago ko release. Simba ko karon kay maay akong pamawon-tahon. Di ba? But his worship was based on who God is. Musimba ko karon kay maayo ang Ginoo. Musimba mo dahil mo awit magpasalamat ko karon kay matinud-anon ang Ginoo. Kay maigugmaon ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ingon anang gihimo ni Job, my son. God remains holy, faithful, righteous, loving, my son, sa akong kinabuhi. Bisan unsa pa man ang sirkumstansya sa akong kinabuhi, maayo ang Dios. May gugmaon ng Diyos, matarong ng Diyos, faithful ng Diyos, my son. Even when circumstances are painful, worship that defeats Satan's, my son. So, in letter B, nga ito makita, worship nga makapabunto sa yawa. Dili makapabunto sa dungog, sa Ginoo, sa Ginoo. Matag reklamo na to. Ibuntog na to ang kagamhanan sa Diyos. Ginabuntog na to ang pag-ila na to sa ang Diyos. But ang worship nga matun-an na to sa life ni Job, ni Nixonis, worship nga makapabuntog sa yawa. Satan's accusation was, Job only served you because of your blessing. Job responds, destroy Satan's argumentation and so on. When Job worshiped amid suffering, he proved that God is worthy of his praise and worship apart from his blessing. Ipakita ni Job na sa yawa, gipaprove ni Job sa yawa na ngayon gyapon simpahon ng Ginoo bisan dili siya panalanginan sa Ginoo. Amen. Atong musimba ta para i-prove sa yawa nga worthy atong Ginoo nga simpahon sa atong kinabuhi. So, musimba ta bisan kay sakit, bisan natin kalisod sa kinabuhi, magdahig ta, magpasalamat ta sa Ginoo because worthy ang Ginoo nga dahigon sa atong mga kinabuhi. Amen. Worship nga dili mag-base sa atong circumstances sa kinabuhi, but kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Letter C, mature worship praises God in every season. Habakuk, hingad ram later echoes Job's faith. Sa Habakuk 3 verses 17 to 18, though the fields fail and the flocks disappears, yet I will rejoice in the Lord. O, nabasa na ko ni kating sa Habakuk. Kinsa nakabasaan ni kato bitong na nga nawala wala na mamunga. O, bisag wag na mamunga ang field, wala na itong masahon na igsuon. Habakuk 3 17 to 18. Bisan pagdili na mamulak ang igira o mamunga ang mga paras o ang mga olibo, bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumaan o mga matay ang kahayupan o wala na'y sulod ang ilang mga puy-anan,
magmaya gihapon ako kay ang Ginoo nga Dios maumay akong manluluwas. Si Job ni ang nag-ingon ani. So sa Habakkuk 3:17-18 statement ni Job. And siya, though the fields fail and flocks disappears, yet I will rejoice in the Lord. Amen. Morning tinuod nga pagsimba nga gipangita sa Dios sa pagkinabuhi. Dili ka tumay kita mo pakpak mo lukso mo kanta mo sayaw may kita mo dahil. But ang pagdayeg na ginalantaw sa Dios, katong pagdayeg number 1 nga wala nagbase sa circumstansya sa imong kinabuhi, but kung kinsa siya nga Dios, o ikaduha sud pagdayeg nga bisan pa man sa kawad-on sa imong kinabuhi, still imong gisimba ang Ginoo. So dili pagreklamo, dili pagpagulipon. 4. The prophetic picture of Christ makes so. Job's suffering points us towards Christ. Muna ko sa tumatunan ani sa story ni Job nga ang pag-antos ni Job mao ang picture, image igsuon sa pag-antos ni Christ sa cross. Job lost everything. Jesus lives heaven's glory. Amen. Nawala sa tanan ni Job. Si Jesus, gibiyaan niya iyang kahalangdon para nato. Job was misunderstood and Jesus was rejected by his own people. Kato, di mo naman ni si Job sa pangitabo. Kaning pangitabo ni Job, hulagway ni sa pangitabo sa kamatayon o pag-antos ni Christ sa cross. O ang iyang pag-antos ni Christ sa cross, hulagway sa atong kinabuhi karon mga igsoon. Amen. Nga puno sa mga pag-antos. Job suffered though innocent. Nag-suffer si Job, bisan pa man wa siya sala sama ni Jesus. Nag-suffer siya bisag wala siya sala. Jesus suffered though completely sinless. Job trust God. Jesus prayed, not my will but thy will. Apan ang kabubuton sa Dios may matungan so. So the greater Job is Christ himself. Makita na ito, no? Nanagig ka order, ka plastar ang Ginoo ba nga. Ang ulagway sa kinabuhi ni Job, katong testing sa life ni Job, is image dito sa kamatayon ni Christ sa pag-antos sa cross. Through Christ, we learn that suffering is not always punishment. Hello! Kanang atong mga pag-antos karon dili na paglutos sa upang punish, pagsilot ka na to, but it can be part of God's redemptive purpose sa atong pagsabag sa kinabuhi. Ang gibuhat ni Christ na para i-redeem ta sa atong mga sala. Ang mga circumstances sa kinabuhi karon dili na para silutan ta sa Dios, but gi-allow na niya para luwason ta sa unsay sala nga naa nato mga igsoon. Di-allow niya nga masakit ta para makalingkawas sa bisyo. Di-allow niya nga maglisod ta aron makalingkawas ta sa atong mga dili maayong binuhatan. Di-allow niya nga nay kasamo aron makalingkawas ta sa mga pagpagarbo. Part of God's redemptive purpose sa atong kinabuhi. So, ayaw pagkahadlok, ayaw kabalaka, ayaw kasubo, ayaw kadiskurahi, nga naa na sa imo nga sakit, naa na sa imo nga kalisod, naa na sa imo nga kawan-on, o naa na sa imo nga pagsulay, kay wala kasinunti sa Dios. Gialaw lang na niya sa imong kinabuhi aron luwason ka sa kung unsa man ang dili kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Deeper Hebrew insight sa bless nga pulong igsoon. Hebrew, barak. Bless is barak sa Hebrew nga word, meaning to nail, to praise, and to honor. Ngunit tinuod nga gipanalanginan, ngunit tinuod nga bless, ang muluhod at ubangan sa Ginoo, ang muday diya sa Ginoo taliwala sa kalisdanan, ang mutahod mo honor sa Ginoo taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Job literally bowed before God while his world was collapsing. Instead nga magbagulbol ta, instead nga magreklamo ta sa imong sirkumstansya sa kinabuhi karon, awata sa iyo. Be blessed. Be blessed, my son. Kneel down before God. Praise Him and honor Him sa inyong kinabuhi. Amen. Worship is not the absence of pain.
Dili ta magdaig tungod kay maayo atong kahimta, wa tay sakit, but it is surrender in the midst of pain, mga igsoon. Pagsimba bisan pa man sa kalisdanan sa atong mga kinabuhi. Mga application sa atong natun-an sa kinabuhi ni Job. Hold God's gift with open hands, my son. Everything we possess belongs to God. Tanan nga naa nato iya sa Dios. Ikaduha, build faith before the storms come. Si Job, do you think na ginagmay ra ang iyang gihimo nga pagpakigrelasyon sa Ginoo? Do you think nga gibasta-basta niya yung relasyon sa Ginoo before pa niabot ang kalisdanan sa iyang kinabuhi? But gitudluan ta sa kinabuhi ni Job karon gitudluan ta nga i-build nato ang atong faith before pa moabot ang kalisdanan sa atong kinabuhi. Dili ka nang ayha na dayon ta magtuo, ayha na rin ta mo gamot sa Ginoo kung naa na ta sa kalisdanan sa atong kinabuhi. But si Job, nganong na-overcome niya ang circumstances sa kinabuhi? Because bisan basta-basta ang iyang pagtudtod sa Ginoo before pa niya naitabot sa iyang kinabuhi. Sa record sa Bible mo dara, siya ay matarong siya na tao, blameless siya na tao, my son. Meaning, dili basta-basta yung relasyon sa Ginoo. Dili basta-basta yung pagtuusap sa Ginoo. Anong nakaya to niya? Munang mo-build ka sa tong faith before pa ang mga kalisdanan sa tong kinabuhi. Doon ta sa Ginoo, mamalantong ta sa iyong pulong puno na to atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kay maunay, atong puhunan ni nagiban kung moabot ang kalisdanan sa atong kinabuhi. Munang gihimo ni Job, dili lang kay ni abot to sa kinabuhi basta-basta nga takaw lang yung relasyon sa Ginoo. Dili sa basta-basta ang iyang pagpundar sa iyang relasyon niya sa Ginoo. So di ba pa, rich siya materially, rich siya spiritually. Amen. Job's response was possible because his walk with God existed before the crisis. Tinuod. Worship. Ikatuloy son, worship through your pain. Una, i-acknowledge na itong sovereignty ni Lord. Ikaduhang application, let's build faith before the storm comes. Ikatulo, worship through your faith. Tunan na ito. Nadayin ko ng Ginoo taliwala sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi. Dili lang sa mga kadaugan sa atong kinabuhi. Muling gihimo ni Job, do not wait until suffering ends to praise God. Ayaw ulati nga makabayad ka, ayaw ka magdahig sa Ginoo. Ayaw ulati nga masulbad na nga problema, ayaw pa rin ka mo simpa sa Ginoo. Kaya mo mawin na akong kalaki usahay. May ginangato, abilidad. But si Job, iyat ang kitudluan to build faith before pa ang mga kalisdon mo abot. Sama bitaw sa gingon niya nga ang amigas matigong kinagpagkaon before pa ang ulan. Kita ato kitigumon ato pagtuo padakon pinagi sing tulong aron sa pag-abot sa kalisdanan makasagubang ta igsuon. Ikatulo, worship through your pain. Dili lang tamudaig kay nahumana ang problema, kay nasulbad na, but bisan pa man taliwala sa problema, dahil ko na to ang Ginoo. Mo nang nakaba, himong nakapadaig sa Ginoo sa yawa ka. Apil ko lang yawa nakadaig, kaho. Nakita ko niya kung saan testing. Pero grabe ang gihimo ni Job. Ikaw-pat, trust God's heart with you cannot trace His hands, my son. Kanang bisan bitaw wala ta kita sa pagpamuhat sa Ginoo namuhat ba Ginoo? Wala pa ko naulian, wala pa ko nakapasar, wala pa ko nakatrabaho, wala pa gyapon na bag-o ang akong pamilya. Bisan din nato makita ang pagpamuhat sa kamot sa Ginoo, but still we trust Him. So, mo na ang pagsalig na gusto makita sa Dios sa ating kinabuhi. God's silence is not God's absence. Hello. Amen. Dili po pasabot nga wala siya nakita, wala siya nabati, wala na siya gibuhat. Because our God is a living God. Namuhat siya. So, He is a working God. He is a working God, mga isunod. Amen! As I end, Job lost everything that could be taken from him. But he refused to lose the one thing Satan truly wanted, is worship to God. Nakawat man sa yawa ang tanan nga naa niya. Pero usa ka butang ang wala nakawat sa yawa niya, iyang pagsimba
sa Ginoo. Imo na mauna ang pinaka-purpose ni Lord sa imo ug sa akong pagsulay sa kinabuhi karon igsoon. Pwede kuhaon sa Ginoo ang naa nimo. Mawal mo ba na asawa tanan nga kasdanan sa imong kinabuhi? Tungod, pahandi. Pero usa lang kabutang ang gusto makita sa Dios nato nga di nato tugutan nga ihatag o kawaton sa yawa nato ang atong pagtuo o ang atong pagsimba diha sa Ginoo. Amen. Bahalag mawala na sa ato tanan. Bahalag makawat na sa yawa tanan sa ato. Ayaw lang Jud wad-a. Ayaw lang itugod ng kawaton sa yawa ang imong relasyon, pagtuo, pagsimba sa Dios na igsoon. When possession disappeared, when family was gone, when answers were absent, Job declared, "The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord." The greatest test of faith is not whether we can praise God when He gives. The greatest test of faith, balik ko na ko isuon. The greatest test of faith is not whether we can praise God when He gives. Ang pinakadakong pagsulay sa pagtuo is dili ang sa panahon nga kita makadaig sa Ginoo kung siya makahatag nato. But the greatest test of faith is whether we can still worship God when everything else is gone in our lives. Ang best testing, greatest testing ni Lord sa ato, nga bisan pa man mawala sa tuong tanan, musimba gihapon ta sa Ginoo. Last sa month of May, pipila sa mga elders and leaders na nakasubo yun. Kay dili na nasayod na ipakasimba, dili wala na yun, wala na yung pakalingkod, utos gawas. Pinamon ang ipaspasan sa mga pag-ampol. So, kamusta na ka ito mga kaigsunan? Full month of May yun, ako, witness ko, naagin na dili na halos dili kita ko makita. Kanabang in times of trouble sa pagkinabuhi, ingon pa ni sa asawa niyo, tungulungan na imong Ginoo ug pagkamatay. Pero sa ito pag niyo, ay hara ba dayta magpasalamat sa Ginoo kung maayo atong kahimtang. Na sa panahon nga di maayo atong kahimtang, malimot ta sa Ginoo. And this is a reminders for us like so. Last days na yun. Dili na to kalimtan ang Diyos. Bisan pa man sa kawaton sa itong kinabuhi. Even sa mga blessings. Dili na to kalimtan ang Ginoo ng Iso. Dili na to sama ni Hub. Mawala man sa ato tanan. Ayaw lang itugot na mawala yung pagsimba sa Ginoo. Kaya wala may daling kalipay ang Ginoo. Kung sa may yung kinanglanon nato, wala man yung kinanglanan nga madato ta. Unahon na itong tindahan, kaya madato ta. Unahon na itong pangaligo, kaya ma-enjoy ta. Wala man ang kinanglana sa Ginoo. But kung sa'yo ipakita sa Diyos nato, ingon siya, anong andaman mo po ninyo? Mananap, inawan mang po ninyo nga. Ako managikan. Di man ko mukaon sama sa inyong gikaon. Pag wala ko'y lahat, di pangandoy gikan ninyo. Na dili mo mabiyak na ako. Ingon dito siya sa iyong mga disciples, pamata mo, ubani ko sa pag-ampo, kay hapit na ang akong pag-atos. Pero mga disciples na natulog. This is one of my devotional na nakaingon ko nga. Bisan may Ginoo na siya, pero di siya gusto nga mag-inusara siya. Kaya nga no, bisan sa itong pagkadautan, naman niya pamantang ipakamatyan. So, that's the one reason. Nga nung ibalikan ka sa Diyos, kaya di siya gusto mag-inusara siya. Ingon siya sa iyang mga disciple, pag mata mo, wala siya nag-ingon nga, kamo mo yung pag-ampo na ako para makaya na ako. Pero ingon na siya, ubani ko. It means, may suod, ang atong presensya, gikinahanglan sa Ginoo. Katong mga disciple, pag mata niya na matulog, na niya, pray.
and be watchful. Wala nag-iisip nga dautan ng mga disciple. Pero, gihangyo niya nga ang presensya sa mga disciple, mag-uban niya. Kita maigsoon, why God bless us? Para higugmaon nato siya. Why God test us? Para dili ta mawala niya. Everything He done, everything nga yung gibuhat sa ato, mag-end up rin sa usa ka bottom line. Di siya gusto mawala ta mga igsuon sa iya. Ingat sa gibiyaan niya 99 para sa usa. Mong ginakong matun-an sa bitaw si kong pumarando ba? Ingon anak, gibigay kay importante. Well, kung mawala ta, magpabilin man siyang Ginoo. Pero anong kapangamuho siya sa ato ah? Ang pakaingon ko nga, Lord, anong pangamuho ka sa ako, madagtan mo ko, Lord? Anong sige kapon ka pulso, imong pulong sa ako, na magpadungan ko sa inyo? Why my circumstances sa kinabuhi kalisod? Hindi niya ihatag akong prayer request niya. Because gusto sa Ginoo na dili ta mawala sa iyong presensya. More ginakong na tunan this month of May and so on. Dagan kay challenges, kalisod, pagsulay, tentasyon. But one thing akong natunan, grabe ka-bless ang tao at tubangan sa Ginoo. Pangamuan o pangamuan kita sa Ginoo. So, imagine ang atong kaluwasan through faith. Dili kinahanglan makahagok ka. Kung anong balikang pananiya nga utak, halang doon naman siya. Ganong nag-prepare siya, ingon siya sa impulong, nag-andam kong daghang mga lawak, daghang mga templo. Imagine, gipaibog-ibog na niya, nga nag-andam siya dito. And isa ginakagabihin ako nga gilakan, magkikalipay na kong mga imunan gigay ang Ginoo kahinangop sa tao. Kay giandaman niya dito sa iging harian o templo. It means dili siya gusto mag-inusanan. So, dili gusto ang Ginoo nga mawala ta sa iya, dili siya gusto na sira iso. Amen. Munang whatever circumstances atong ginabuhi, simpa ta. Ipakita nato sa Ginoo nga iya lang gyapon ta. Bisan pa man naata sa kalisod sa kinabuhi, ingon gud ko dato nga magundang ako. Magundang ako ron pagpangalagan, magundang ako pagpamastor. Yung ko ni Isay, kabantay ka say. Pila na lang ako pagsimba. Wala may mawala sa Ginoo igsuon kung mawala ta. Ba't kita ang mas tabaw mga luluoy kung wala ang Ginoo sa atong Ginoo? Huwag kita'y mahimo igsuon. Main truth, faith that depends on blessing will collapse when blessings disappear. But faith that depends on God's will stands even the darkest night. So, ang tinuod na pagtuo, wala sa mga butanganaan nato. But bisan pa man wala nato ang tanan, still, na magpabiling pa diya sa atong buhay na Diyos. Sa atong pagpaga ng kaayo sa atong buhay na Diyos. When everything is gone, God is still God. Atong mga iduko, atong mga ulo, so let us pray. Father, we thank you for your word.